Balikan po natin si Senador Miriam Defensor Santiago, ang co-sponsor po ng RH Bill. Magandang umaga po, Senator Santiago. Good morning, Cara David. Okay, good morning po, Senator. Kumpiyansa po ba kayong maipapasa sa second reading at least itong RH Bill ngayong certified as urgent na ito ng Pangulo? Yes, I can reasonably say, may rason naman kami na mag-asa na mananalo kami mamayang gabi dahil bawat amendment sa aming RH Bill, nananalo kami. Kung minsan ang aming mayoriya ay 11 kaming senador, kung minsan naman ay 9. Kaya kung base natin doon sa aming mga mayoriya, bawat amendment, kasi pag nag-amend ang isang senador na kalaban ng RH, natatalo sila at nananalo kami, malamang sa mananalo kami mamayang hapon. Mga ilan po ang lamang sa tingin niyo po, Senator? We'll have a majority, I hope, of between 11 to 13 senators. Kasi hindi mo lang masabi na may 23 senators kami. Kulang kami ng isa dahil si Presidente Aquino naging presidente na. So, 23 senators kami. Hindi mo lang masabi na ganito ang para sa pro, ganito ang para sa anti. Kasi meron dyan na mag-a-absent. Oo. At meron din na nandoon na present pero mag-abstain sila. They will not take part in the voting. Meron silang kanya-kanyang rason. Kaya it's not necessarily a total vote of 23. That's why I'm making a conservative estimate of maybe 11 to 13 votes in favor of RH today. And therefore, we should win it not only on second reading but also on third reading. Dahil sa na-certify as urgent ng Presidente, hindi kami kailangan maglagay pa ng puwang sa second and third reading. Pwedeng sunod-sunod na yon. Pag nanalo kami sa second, panalo na kami sa third. Senator, you talk about amendments. Nasa 30 daw, 30 amendments daw o pagbabago ang ipapanukala ni Senator Tito Sotto ngayong araw. Ano po masasabi ninyo dito? Natatawa po kayo? Well, we have a strategy for that. Ginagawa yan talaga pangkaraniwan ng Senate at ng House of Representatives. Kung nagagahol kami sa panahon at meron pang mga maraming amendments, tatanggapin na lang lahat yun. Tapos, doon sa BICAM, alaswerte na lang kung tatanggapin ng BICAM dahil ang Bicameral Conference Committee ay composed iyan ng isang panel galing sa Senado, isang panel galing sa House. Kaya, hindi yan sigurado basta maski na accept na, natanggap na yung amendment mo, hindi yan sigurado nalilitaw sa final version of the bill. So sometimes, ang ginagawa dyan ay, ang sponsor, tatanggapin na lang niya lahat ng amendment, tapos bahala na kung anong magiging boto sa BICAM para lang matapos na ang period of amendment o ang tinatawag na second reading. Oo. Senator Santiago, may ilan pong nagsusulong sa RH Bill na, kasi marami-rami yung mga amendments na yan, kung totoo nga pong 30 at tatanggapin na lang, hindi po kaya maging watered down na yung panukalang batas na ito? Oh, definitely it will become a watered-down version. But whether it will be accepted by the Bicameral Conference Committee is another question. Ulit na pakuha nila na, halimbawa mo, tanggapin na lang namin para wala nang botohan bawat doon sa 30. Magboto-boto lang kami sa 30 amendments. Sobra na sa isang oras yun eh. Wala pa yung mga debate doon. Kaya kung minsan, sabi ko nga, kung kulang na kami sa panahon, para lang matapos na, ma-close na ang period of second reading or the period of amendment, tanggapin mo na lang lahat para wala ng diskusyon. Tapos, bahala na sa botohan sa Bicameral Conference Committee. Eh, kung yung taga-Senate ay mayoriya ay galing sa pro-RH at ganoon din sa House of Representatives, malamang sa matatalo pa rin yung amendment na yun. So, pwede pa rin mabaliwala itong mga amendments. Tapos, ang sponsor ng panukalang batas, siyang may karapatan na magbigay ng nominasyon ng mga pangalan ng mga senador na siyang magbubuo ng Bicameral Conference panel galing sa Senado. Kaya natural, pipiliin niya yung mga kasangga niya. So, sa palagay niyo po, itong pag-i-introduce ng 30 amendments, parang delaying tactics, kumbaga? That's right. Alam din nila yun eh. Kasi wala pang bill na ganun karami ang kanyang amendments. Sa lahat ng mga bills namin, normally, wala nga gustong mag-amend eh. O kukunti lang nag-interpolate, no? First, you have first reading, which means that you refer the bill to the committee, then the committee holds a public hearing. Then you have a second reading consisting of 2 periods. The first period is the period of interpellation, tanong ka ng tanong. The second period is the period of amendment. Kaya kung minsan,
wala nang period of interpellation dahil walang magustong mag-question. Kung minsan din, wala nang period of amendment dahil wala nang gusto. O kung meron rin, sa bawat panukalang batas, normally you'd only have, let us say, 5 senators who want to interpellate or ask questions, and maybe even less than that, just say 5 also, will propose amendments. And normally, ang amendments namin is only 2 or 3 amendments. Pero ito po, 30. Nobody gives 30 amendments at any one time. So you can see that this is really part of a filibuster. Senator Santiago, pag-usapan po natin yung Simbahang Katoliko. Sa Misa de Gallo po, binasa ng mga pare ng CBCP yung pastoral letter po ng CBCP na tumututol sa RH Bill. And in fact, si Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle nagpahayag na rin po ng pagtutol. Hindi po ba kayo nababahala dito sa very strong stand ng Simbahang Katoliko laban sa RH Bill? Not at all. Dahil kako nga sa sarili ko, may doctorate na ako sa batas. Pero ang pinaka-importante sa buhay ng bawat tao ay ang kanyang pananampalataya. Ang pagtatanong at pagsasagot galing sa sarili ng pagtatanong, bakit nandito tayo? Ano ba ang kahulugan ng ating mga buhay? Magpayaman, maging popular, maging makapangyarihan? Ano ba talaga ang kailangan natin gagawin? Kaya, nag-masters ako sa theology. Sabi ni Cardinal Sin, dapat mag-enroll ako sa Mary Hill School of Theology dahil progressive sila. Dahil kung ikumpara mo sa mga conservative na mga Catholics. So, nag-eskwela ako sa Progressive School of Theology na makamoderno at ang nalaman ko ay pagkatapos ng ating Vatican II na pagkasunduan ng mga obispo sa Pangulo ng Santo Papa na simula ngayon, ang people of God na tinatawag, ang mga tao ng Diyos, hindi lang ang mga obispo ang pare, kung hindi ang buong simbahan. Ibig sabihin, ang karamihan ng mga lay people o mga pangkaraniwang Katoliko na hindi sila members ng mga clerical orders. Kasi dati, akala natin, basta nag-sermon o nag-homily, ang pare, ang obispo, kailangan sundin natin ng mahigpit. Yan, wala nang isipan. No thinking involved. Basta pag sinabi niya, akala mo, Diyos na rin siya. O kaya sagrado ang bawat salita na lumalabas sa bibig niya. Hindi totoo yun. Pinalitan na yan ng Vatican II. Ang paniwala natin ngayon, na pag sinabi natin Iglesia Katolika, hindi natin ibig sabihin ang mga obispo, kung hindi ang buong mga tauhan ng Diyos. Meaning to say, ikaw at ako kung Katoliko ka man. Kaya hindi naman kailangan na sundin natin ang sinasabi ng obispo. Lalo na, wala silang kapangyarihan ng ganon. Ang solong binibigay na ganyang kapangyarihan ay nasa Santo Papa. At ang Santo Papa is considered infallible. Hindi siya nagkakamali at kailangan sundin natin. Kung hindi ay pwede na tayong i-kick out sa Catholic Church. Only when speaking of dogma. Yun bang mga basic principles like that Sacred Trinity, that Jesus is both human and divine, etc. Pero on questions of morals, even the Pope is not infallible. He is not allowed to issue an infallible statement on morals. Our age is a problem of morals. Kaya hindi maaari na maski Santo Papa mag-utos sa atin na pro or anti-RH ka. Eh di lalo na ang mga obispo at ang mga pare, wala silang ganong karapatan. Ang kanila lang ginagawa ay magpayo. Hindi sila pwedeng mag-utos. Senator Santiago, following that train of thought, the elections are coming up at sa palagay ninyo, walang basihan para matakot yung mga pro-RH legislators dahil nga sinabi na rin ng sila ng Iglesia Katoliko. Ano ang nangyari nung si Flavier, Senator Flavier na naging Secretary of Health ay, at Katoliko din, ay na discommunicate ng Catholic Church dahil namimigay ng Secretary of Health ng mga kondom sa mga mahihirap. Hala, bigay siya ng bigay ng kondom. Nagalit ang simbahan at sinabing, magkakampanya kami laban sa iyo. At nagkakampanya sila talaga. Pero nalo pa rin si Senator Flavier. By the Flavier example, there's no such thing as a Catholic vote. At meron pang Catholic vote, masking itong Santo Papa natin ngayon who is considered a conservative Pope, si Pope Benedict. Dati ang pangalan niya si Joseph Ratzinger. Nang siya ay pangkaraniwan lang na pare at bata pa lang siya,
sabi ni Joseph Ratzinger, na ngayon ay si Pope Benedict na, sabi niya, over and above the Pope is the individual conscience. Kaya siya mismo may sabi ng budhi o konsyensya ng tao, mas mataas pa ng sa Santo Papa. At ang Santo Papa mismo, hindi dapat nag-uutos kung anong dapat gagawin ng isang Katoliko. Maliban lang sa yung sinabi kong mga basic principles of the Catholic Church. Dahil kung hindi ka niniwala, doon hindi ka Katoliko. Pero kung yun lang mga pang-araw-araw na mga pagtatanong o yung pagtatanong tungkol sa pang-araw-araw na kabuhayan ng mga tauhan ng Diyos, maski Santo Papa, hindi dapat mag-utos. Senator Santiago, maiba po tayo. Kumusta pong relasyon ninyo ni Senate President Juan Ponce Enrile? Ang balita po namin, binalik daw po ni Senate President Enrile ang regalo ninyo sa kanya? Oo. Hindi lang yung akin, pati pa kay Pia Cayetano. Galit siya sa aming dalawa. Dahil pro-RH kami, ay gusto niya, diktahan niya kami. Dahil sa tingin niya, dahil Senate President siya ang masunod. Eh, pa naman ganong regulasyon eh. Meron naman kaming freedom of conscience sa Senado. And in fact, obligasyon iyan ng bawat senador na kung ano yung turo sa kanya nang nababasa niya, hanggat sa mari magbasa tungkol sa isang paksa. Kung ano yung conviction niya, yung paniwala niya pagkatapos na binigyanan niya ng lahat ng impormasyon ng utak niya, yun ang sundin niya. We must follow the dictates of our conscience. Ngayon ayaw niya, noon pa ugali niya yan, na ang mga mas bata sa kanya ay hindi susunod ng sinabi niya. Lalo na ako pinag-initan niya ako dahil may ugali ako na kung tungkol sa international law or sa constitutional law, tatayo ako. Sang-ayon man ako o hindi sa kaninong senador. Dahil gusto ko talagang ipahiwatig ang mga moderno na konsepto. Maski abogado ang mga kapwa ko senador, kung minsan, dahil hindi naman nila specialty itong mga fields na ito, parang late na ang kanilang mga kaalaman. Kamukha ko rin, hindi naman din ako abreast ng ibang mga developments, the latest developments, tungkol naman sa ibang mga paksa sa batas. Kasi this is the era of specialization. Kanya-kanya kaming specialization. Ngayon, ang RH law, question talaga yan ng constitutional law eh. Tapos, ang syntax law, question talaga yan ng international trade law. Yun ang mga specialties ko, ayaw niya, natatayo ako at i-correct siya. Yun ang talagang sinasama ng loob niya. Senator, totoo po ba na may namumuo daw na Senate coup para patalsikin bilang Senate President si Senator Enrile? I wish. Pero, binibigay ko lang ang mga rason ko sa lohika. Kasi, partido ni Enrile ay una. Ang partido ni President Aquino ay liberal. Ngayon ang liberal, nakipagsangga sa Nationalist People's Coalition. Kaya at least 3 silang nakakoalisyon. Ngayon ito na sa una, meron din silang mga koalisyon nila. Ay di, banggaan ito sa halalan sa Mayo dahil it will be the LP coalition versus the UNA coalition. Logically, kung wala man lang mayoriya ang partido ng Senate President, di ang partido ng Presidente ang siyang mamili ng Senate President. Hindi naman logical or reasonable to expect na na kino-contradict mo ang policies ng Presidente, hindi naman ikaw ang majority party sa Senado, pero ikaw ang Senate President. Lalo na, parating na ang halalan, di ibig sabihin, binigyan mo ng kapangyarihan ang kalaban mo sa politika na magkampanya para sa kalaban mo. It will not be reasonable, logical for the president to follow that. It will go against all principles of political, let us say, political leadership. All right. Maraming salamat po para sa inyong oras, Goodbye, Senator. Cara. And Senator are you a person in charge of real-time na siyang news documentary ng Channel 7? Eyewitness po yung documentary program po namin sa Channel 7. Who does real-time? Iba pong grupo po yun, ma'am. Well, anyway, sometimes I watch your show and I'm very, very impressed by it. So, congratulations, Cara David. Maraming salamat po, Senator Miriam Bye-bye. Defensor Santiago.
Samantala, nauna namang sinabi ni Senador Juan Ponce Enrile na handa siyang bumaba bilang Senate President kung ito ang nais ng karamihan sa Senado. Tungkol naman sa RH Bill, kumpiyansa rin si Enrile na papasa ito lalo na ngayong certified as urgent na ni Pangulong Noynoy Aquino. Ipinasauli na nga raw niya ang regalo ni Senador Santiago dahil nauna nang sinabi ng Senadora na malamig ang kanilang relasyon.